Hi everyone! Thank you for joining me in our new series, Living in a Positive World. Mga kapatid, pag nanood ka ng balita, mauumay ka. Puro negative news. Tirahan dito, tirahan doon. Minsan nga, pag gumawa ka ng mabuti, masama ka pa di ba? Sabi nga ng iba, gagawa ka ng mabuti, masama ka. Gagawa ka ng masama, masama ka pa rin, di ba? Hindi mo na alam. At sa mga istasyon ng telebisyon, no, lahat, karamihan siguro ng mga istasyon, puro negative news, araw-araw patayan, nagsasyabu, kung ano-ano pa. Pero kung mga kapatid, kaya pati yung mga tao, negative na rin Pero kung meron kang isang istasyon, dalawa, na puro positive na ginagawa ng mga tao, ang mga tao po magiging positive. Ang lakas po ng power ng media, mga kapatid. Di po ba? Kaya ngayon, tingnan po natin how to be a positive person. But before that, I want to submit to you a Bible verse found in Philippians 2 verse 5. Sabi dito, have the same attitude that Christ Jesus had. Ano bang attitude meron si Kristo, mga kapatid, sa atin? Una, bakit buhay ka pa ngayon? Marami kang ginawang kasalanan. Marami kang pagkukulang sa Diyos. Bakit buhay ka pa? Because God believes that you can still change, mga kapatid. Isipin mo, kung ang Panginoon ay hindi positive sa atin, matagal na tayong tinamaan ng kidlat. Matagal na tayong nalusaw sa mundong ito. Sa dami ng ginagawa nating negative. Pero mga kapatid, sabi ko nga, dahil ang Panginoon ay positibo sa atin, hindi sa COVID-19 positibo sa atin na magbabago pa tayo, kaya yun, buhay ka pa ngayon. Di ba? Kaya tingnan mo yung mga positive sa buhay mo. Ngayon, tatahakin natin mga kapatid, how to be a positive person you want to be. Diba? Gusto-gusto ko maging positive, Brother Randy, kaso ang hirap I want to share with you this in the light of the Word of God, mga kapatid. So how to be? Number one, think positive thoughts. Ayan, di ba, nauso nung araw, nung 1970, yung be positive. Pero ano bang sinasabi ng Biblia dito? Sabi po, mga kapatid, sa Philippians 4 verse 8, brothers and sisters, keep your thoughts on whatever is right or deserve praises. Things that are true, honorable, fair, pure, acceptable, or commendable. Sabi po dito, keep your thoughts on whatever is right or deserve praise. Ano pong ibig sabihin ng keep your thoughts na mga kapatid? Ibig sabihin po niyan ay yung pong disiplinahin mo raw yung pag-iisip mo na matututo siyang tumingin sa mga positibo. Kaya nga di ba sabi ko, may isa akong kaibigan, ang ganda ng kotse niya. Sabi ko, pare, ganda ng kotse mo Ganda ng kotse ko, mahal naman ang bayad ko dyan. Pati yung amortization ko dyan, yung mga monthly ko, mahal din. Isang barkada ko, sabi ko, pare, laki ng bahay mo Laki nga ng bahay mo, hirap na malinisin. Alam mo yun? Yun yung mga taong nasanay tumingin sa negative. Ngayon, since na puro nga negative ang lumalamon sa atin sa mundong ito, dapat nating disiplinahin ang ating isipan na maghanap kung ano ba yung beneficial, kung ano yung productive, hindi kung ano yung wala, mga mahal kong kapanalig. Sabi dito, on whatever is right or deserve praises. Ano ibig sabihin po niyan kaya, mga kapatid? Itong sinasabi, right in the eyes of God, worthy of praising God. Gawin mo daw, hindi dahil sinabi ng mundo, gumawa ka ng mabuti, ay papakain ako ng mga mahihirap. Tutulong ako sa mga mahihirap. Sabi rito mga kapatid, gawin mo daw ang lahat ng yan, hindi dahil sa sinabi lang, Ginagawa mo yan dahil alam mo na ang makikinabang ng papuri ay ang Panginoon. At huwag kang gagawa ng kabutihan na hindi ayon sa salita ng Diyos. Kasi sinabi, right in the eyes of God. Kasi maraming tao, whatever is right, whatever or deserve praises, baka mamaya, whatever is right, according to the word lang po yan, mga kapatid. Hindi po positive according to the word of God. Yan po, mga kapatid. Kasi pagka nagkaroon ka ng ganong kamalayan you do positive things according to the word of God, the Holy Spirit will impress upon you that and there is peace in you. Pero pag hindi, positive ka lang na sinabi ng mundo, kapag ka hindi ka napansin, ayaw na. Di po ba, mga kapatid? Number 2, hear positive sounds.
Yan, no? Hear positive sounds. Paano ba yan tawag natin hear positive sounds? Let's go to Isaiah 22 verse 14. Sabi rito, the Lord all-powerful said this to me, and I heard it with my own ears. You are guilty of doing wrong, and I promise that you will die before this guilt is forgiven. The Lord all-powerful said these things. Ma'am, Brother Randy, parang hindi positive yan. It talks about death. Mga kapatid, ito po, tignan po natin, ano? Sinasabi po dito, no? I heard it with my own ears. Ano pong ibig sabihin, mga kapatid? Sige, pirapiresuhin po natin, ha? Una, kasi kaya sinabing heard it with my own ears, talagang nadinig mo, no? Nadinig mo ba saan? Nagsalita ba ang Diyos sa'yo? Hindi. Nagbasa ka ng Biblia at nadinig mo yon mula sa iyong puso, mga kapatid. Ito pong Isaiah 22 verse 14, well, Isaiah is a prophet and he has the power to hear the voice of God. But maybe you're a prophet, you can hear it, but let's focus on what God is telling you. Or maybe, mga kapatid, you can hear the word of God. Yes, you can. By reading the Bible or listening to talk like this, you can hear the words of God. Bakit Brother Randy pinag-uusapan dito, death? Baka nakakatakot naman to. Mga kapatid, ulitin natin, ha. Ito po, mga kapatid, whatever God says to us, no, may it be hard or easy, it is always constructive. Mga kapatid, no? Pagka binasa mo ang salita ng Diyos, malamang iniisip mo, naku, baka mamaya pag binasa ko salita ng Panginoon, patigilin na ako sa pagtatrabaho ko kasi puro kurap ang trabaho na yon. Paano na ako mabubuhay? Negative sa akin yon. Uulitin ko, mga kapatid, whatever you say, mga kapatid, no? Whatever God says, rather, it is always positive. Mga kapatid, you know, sabi, ito pong heard it with my own ears, your intention to listen, mga kapatid, no? Not just hear. Ang ibig sabihin, mga kapatid, nito, no? When you read the Word of God, and you're just reading the Word of God, or when you attend a talk like this, you hear, kaya you go to a Bible study, you want to hear more about the Word of God, but you just want to listen, or you want to be refreshed by the Word of God, mga kapatid, hindi po mag-work. Hindi mag-work. Kasi you can only hear positive sounds or positive words from God if you have the intention to listen and do what God says. Kaya maraming tao, mga kapatid, di po ba? No? Maraming tao nakakairita yun eh. Pag yung lalapitan ka ng isang tao, puro negative ang sinasabi, nakakabuwisit po yun, mga mahal kong kapanalig. Pero ang Panginoon, no? Sinasabi niya lagi sa Biblia na nagbibigay siya ng buhay, nagbibigay siya ng pag-asa, at siya lamang ang siyang buhay, mga kapatid. Di po ba? So always listen to talks like this. Always read the Word of God, discuss the Word of God in your Bible study. Because that can change your perspective about life, mga kapatid. Kasi kung magbabasa ka at madidinig mo pa, malaking bagay, mga kapatid. Number 3, see positive sides. See positive sides. No? Ano ba ibig sabihin yan? Let's go now to Hebrews 12 verse 2. Sabi, we must never stop looking to Jesus. He is the leader of our faith and He is the one who makes our faith complete. Sabi, we must never stop looking to Jesus. Ano pong ibig sabihin niya, mga kapatid? No? Ibig sabihin po niya, mga kapatid, is that we need to always remember that the sole source of goodness is God. Siya lang po talaga. No, walang iba. No, wala po. Dapat nakatingin lagi tayo sa Panginoon. Nakatingin lagi tayo sa gawa ng Diyos na mabuti. Pag may isang taong may ginawa siya, hanapin mo agad ang kabutihan. Nandun ang Panginoon. Hindi yung mga taong pag may ginawa, ay nako yan, palpak yan, nakulang pa yan. Ba, mga kapatid? Hindi po ganyan. Ang mundong ito ay punong-puno ng kabutihan ng Diyos. Tumingin ka sa langit, ang ganda. May mga rainbows, mga kapatid. Tumingin ka sa kung saan-saan. Marami kang makikitang maganda. Yung nga lang kung minsan, pinipili natin, no, yung pangit ang ating tinitignan. Kaya kung nagbabasa ka ng Biblia, nakikinig ka ng salita ng Diyos, no, you're in a Bible study, you're in a church, you are motivated to look for positive things, mga kapatid. Another thing that you need to remember is this. Sabi,
There's nothing good apart from the name of Jesus. No, nothing good apart from the name of Jesus. No, lahat ng nakikita mo, no, at hindi ay na-appreciate mo lang 'yon at di mo pinapasalamatan ng Panginoon, hindi mo talaga nakita mabuti doon. No? You just always need to look at the positive things and praise the Lord. Diba? Pamaya, isipin mo, Brother Randy, alam mo, wala akong trabaho ngayon eh. Buti na lamang, no, kahit wala akong trabaho, nakapag-a-apply pa ako. Praise the Lord. Bakit? Nakikita ko, kumikilos ang Diyos sa buhay ko. Nakikita mo ba na sa buhay mo, kumikilos ang Panginoon? Dapat hanapin mo ang Diyos sa buhay mo. Hanapin mo ang kanyang pagkilos. Gumagamit siya ng mga tao. Gumagamit siya ng sitwasyon. Buksan mo ang mata mo. Unless you don't know Jesus, you will not be able to see positive sides. No? Meron pero limitado. But if you keep on honoring Jesus wherever you go, you can hear, you can talk about it, you can see positive sides, mga kapatid. Di po ba? Sabi dito, make our faith complete. Ano ibig sabihin yan? Ito mga kapatid, sabi dito, our faith rests in the good works of Jesus. Okay? In other words, mga kapatid, no, when we see positive things, no, our faith is, it's completed. No? Parang nagkakaroon ng completion. Pag nakita natin, ako, yung anak ko nakatapos, ay talaga salamat sa Panginoon sa aking mga panalangin. Di ba? Pero yung pag sinabi, naku, nakatapos yung anak ko, ano ba naman yan? Nakatapos nga yung anak ko, amal naman tuition fee. Sandali. Nagsikap na yung anak mo. Pinag-pray mo yan, di ba? O, di ba? Nung nakita mo, nakatapos, completion of your faith. Di ba? Ay, salamat, nakatapos na yung tapos na yung mga trabaho namin sa opisina, saksakan ng hirap. Okay? Pero naman iba dyan, ay, salamat, ay, naku, tapos na yung trabaho namin sa opisina. Meron na naman. Sandali. Lahat ng pinagdadasal mo, nagkakaroon ng resulta. Kung nanalangin ka, dapat expectant ka in hearing and looking, no, positively, mga kapatid, sa paligid natin. Number 4, speak positive words. Ayun ang mga kapatid. Di po ba? Sabi, tell about the amazing things He has done. Psalm 105 verse 2. Sabi dito, tell, mga kapatid. Ano ibig sabihin ng tell na yan? Sabi niya, mga kapatid, is that you need to proclaim, instruct, and encourage, mga kapatid. No? Proclaim the word of God. Tell people about God, about His goodness, about the hope He had for all of us, no? And instruct, mga kapatid, no? Sabi dito, instruct people, no? So that they would know what to do. Hindi pinagagalitan. Uutusan, pero bibigyan ng sapat na instruction, mga kapatid. And then encourage people. O hindi mo nagawa, gawin mo ulit. Tuturuan kita ulit. Yan po yung sinasabing tell about the amazing things, mga kapatid, dito He has done. No? At another thing, when you think about tell, it has to be biblically sound. Hindi lang yung ini-encourage mo, pina-flatter mo naman. Ini-encourage mo, binobola mo naman. Ini-instruct mo, kulang-kulang naman. Dapat biblically sound. When you proclaim the word of God, when you instruct people what to do, when you encourage people, no, it has to be, mga kapatid, it has to be biblically sound. No? Importante, sabi rin dito, amazing things He has done. What does it mean, mga kapatid? Be mindful of God's goodness. Di po ba? Kaya ka naman talagang sasalita ng mga mabubuti kasi naiisip mo yung mga kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Dahil kung wala ka narasang kabutihan ng Diyos sa buhay mo, sisiguraduhin ko, ay hindi ka na nga magsasalita ng mabuti. Magmumura ka na lang. Lagi kang maiinis. Pero pa nakikita mo yung kabutihan ng Diyos sa buhay mo, nabubulalas mo yan. Kaya kung di ka maalalahanin sa kabutihan ng Diyos, mahihirapan ka. Mahihirapan kang magsalita ng mabubuti. Mga kapatid, another thing is this. Sabi rito, amazing things. Ano ba yung amazing things na yan? With boldness and zest. No? Sinasabi mo yun. Sabi ko nga, walang bola. Sinasabi mo yung buong puso mo. Kasi naranasan mo ang Diyos. At gusto mong ipahayag sa iba. Ito dapat mong gawin. Ito natutunan ko. Tulungan tayo. Magsama tayong maging successful tayo pareho. Speak positive words. Number 5, mga kapatid, perform positive deeds. Ayan po, mga kapatid. In all the works you are given, do the best you can. Work as though you are working for the Lord, not on earthly master. Ay, mga kapatid, in all the work you are given,
In other words, mga kapatid, ang ibig sabihin is let God be glorified in everything that you do. Because God is positive on you. God trusts you this day, so you need to glorify God in whatever you do. That is positive deeds, mga kapatid. You're not just doing it because your boss tells you so, o kaya kung sino man. No, I'm doing it for the glory of God. Because what? Because this is how I do positive things, mga kapatid. Yan pong sinasabi natin. And then sabi dito, best that you can. In other words, mga kapatid, sinasabi po dyan is that God accepts your best effort and perfection is His job. Gawin mo yung best mo. Gawin mo sa Panginoon, gawin mo yung kaya mo lang, and the Lord will fill it up to perfection, mga kapatid. Do your best. No, ito lang kaya kong gawin, Lord. Okay lang yan. Yun ang kaya mo, Diyos ang bahala sa kulang mo. Pupunuin niya lahat yan, mga kapatid. And you're working for the Lord. Not an early master. Tayo po dito, lover and a teacher. The Lord is a lover. No, He's not a punisher. You're working for the Lord. When you commit a mistake, you just come to God and ask for forgiveness, ask for instruction, pray to God, read your Bible. Because our God is a lover, He loves us. And He wants to teach us how to live life, how to do positive things, mga kapatid. He loves to tell us those things. That's why there's the Bible, so that we could exist in this world positively. Okay, pag mo isipin ng Panginoon ay mahirap kausapin, madali po siya kausapin. Basa ka ng Biblia, manalangin ka, maging part ka ng isang siman, maisip mo, ang Diyos pala mabuti. Kasi kung hindi mabuti ang Diyos, kung hindi siya teacher, patay ka na ngayon. Sabi ng Panginoon, bobo ka pala eh. O ngayon, patay ka na. Hindi. He wants us to learn a lot about life. So that we could share the goodness that He's giving us, mga kapatid. Number 6, attend to positive places. Yan, mga kapatid, sabi ito, I was happy when the people said, let's go to the house of the Lord. I was happy when the people said, ano po ibig sabihin yan? Ano po gusto sabi ito? Good friends in good places. You should be in good friends, no, in good places. Dapat kang makisama sa mga kaibigan mo. Hindi ka dapat makisama. Magkaiba yun, ha? Makisama at makisama. Dapat makisama ka, no? At sa mabubuting puntahan, huwag sa mga bar, pa mga usapang green jokes, hindi pwede, mga kapatid. You need to be in good places, maybe not Christian, but still good in vibes, mga kapatid. Good places and in good friends in good places. Pero sabi rin dito, Lord's Temple. Kailangan din, doon sa templo ng Panginoon, nandun ka, part ka ng isang simbahan. Kailangan yan para maging positive ka. Ay kung wala, lalamunin ka ng mundo ng buong buo, nangatain ka ng mundo ng negative attitude ng mundo. Be part of a church, the Lord's Temple. No, where you have a small group, you have your Bible study, at makikita mo, ay ganito pala ako, pwede pala ako magbago. The mundo tuloy. The world will tell you, di ka na magbabago. Even your friends will tell you, those friends who are, hopeless in life, they will tell you, hindi ka na magbabago, yan na buhay mo. But the Bible says that God made you and God would like to share with you His hope. That's the very reason you need to be a part of a Bible study like this. If you want to attend our Bible study every day, every Monday, Wednesday, and Saturday, 8 p.m., mga kapatid, try us. And you'll see that you live really positively. Nakakapagod na po. May lugar, mga kapatid, para maging maayos ang buhay natin. Yes po, meron. You go to church. Sasabi ng iba, hindi, baka mali lang napuntahan mo. You try us, mga kapatid, and everything will work out fine. Let us go to the Lord's temple. No? In others, sabi dito, intentional. No? Andun ka sa lugar na yon para makilala mo ang Panginoon. Wala ka sa lugar na yon ay para lang magsaya, etc. You want to know God. You want to attend Bible studies. You want to enjoy your friends who are doing good. Right? Intentionally. You want to enjoy it. And then you adopt that positive attitude. You adopt that positive life God would like you to give, mga mahal ko pong kamanalig. Sana po itong anima to ay nakatulong sa inyo. We still have a lot of sessions to go. And don't leave me. I want to meet you next session, mga kapatid. Ito po si Randy Ramos. If you have question with my talk, again, I want to invite you to be with us, mga kapatid, no? If you want to grow, if you want to know more about the Lord, if you have a Zoom, just tell us, mga kapatid, and everything will work out fine. This is Randy Ramos, mga kapatid. I want to thank you for joining me, proclaiming
the word claiming the lost. God bless you po mga kapatid.